Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-34 na kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Kasal. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Nagsimula ang kwento kay Basilio na nasa kalsada. Nag-iisip kung paano niya gugugulin ang oras bago dumating ang inaasahang malagim na pangyayari. Alas 7 pa lamang ng gabi at wala siyang matuluyan dahil bakasyon at nasa kani-kanilang bayan na ang mga estudyante. Si Isagani na lang ang natitirang estudyante sa Maynila, ngunit wala rin siya at walang nakakaalam kung nasaan. Walang pera si Basilio, wala siyang ibang dala kundi ang revolver. At puno ng kanyang imahinasyon ang magaganap na sakuna dala ng lampara. Habang naglalakad, naisip ni Basilio ang mga taong naglalakad sa kanyang harapan na tila ba walang mga ulo. Sa kanyang isipan, siya na nagugutom at walang-wala ay magiging isang kinatatakutang tao sa gabing iyon mula sa pagiging isang mahirap na estudyante at utusan. Inisip niya ang sarili na magiging isang makapangyarihang nilalang na nagdidikta ng batas habang nakatuntong sa mga piramide ng mga bangkay. Napangiti siya at hinimas ang kanyang revolver. Biglang pumasok sa kanyang isipan kung saan magsisimula ang trahedya. Hindi niya ito naitanong kay Simon, ngunit nagbabala si Simon na lumayo siya sa Kalye Anluwage. Naalala niya na nang magpunta siya sa bahay ni Kapitan Tiago matapos siyang makalaya, natagpuan niyang may paghahanda roon para sa kasal ni Juanito Pelaez. Napansin niya ang mga karwaheng nagdadaan, puno ng mga tao, at sa isang karwahe, nakita niya si Juanito Pelaez kasama si Paulita Gomez na nakaputing damit pangkasal. Nagulat si Basilio at naalala si Isagani. Naalala niya kung gaano kabuti at kabukas-palad ang kanyang kaibigan. Naisip niyang sabihin kay Isagani ang plano ni Simon, ngunit alam niyang hindi makikilahok si Isagani sa ganitong uri ng karahasan. Habang iniisip ang kanyang sariling kapalaran, nakita niya si Simon na may dalang lampara, nakabalot at nakasakay sa karwahe papunta sa Kalye Anluwage. Nakilala ni Basilio ang kutsero na si Sinong, na minsan nang nagdala sa kanya sa San Diego. Naisip niyang doon sa Kalye Anluwage magaganap ang lahat, kaya nagtungo siya roon. Sa pagdating ni Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago, nakita niyang puno ito ng mga bisita, ilaw at magagarang palamuti. Si Don Timoteo Pelaez, ang ama ni Juanito, ay nagdiwang ng malaki dahil ikinakasal ang kanyang anak sa mayamang si Paulita Gomez. Pinaganda niya ang buong bahay, tinanggal ang lahat ng mga lumang kagamitan ni Kapitan Tiago at pinalitan ito ng mga mamahaling muebles na tila mula pa sa Europa. Ang kasal na ito ay isang malaking selebrasyon ng tagumpay para kay Don Timoteo. Sa kanyang akala, ang lamparang ipinagkaloob ni Simon ay isa lamang mamahaling regalo, ngunit hindi niya alam na ito ay magdudulot ng malaking kapahamakan. Habang abala ang lahat sa pagdiriwang, lihim na nagbabantay si Basilio, alam na malapit na ang itinakdang oras ng trahedya. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Si Basilio ay nag-iisip habang naglalakad sa kalsada kung paano niya gugugulin ang oras bago maganap ang inaasahang trahedya na dala ng lampara ni Simon. Nakita ni Basilio si Juanito Pelaez kasama si Paulita Gomez sa isang karwahe, suot ang damit pangkasal, at napaisip siya tungkol kay Isagani na maaaring masaktan sa nalaman niyang kasal ng dalawa. Naisip ni Basilio kung saan magsisimula ang trahedya at naalala ang babala ni Simon na iwasan ang Kalye Anluwage kung saan nagaganap ang kasal at handaan sa bahay ni Kapitan Tiago. Habang papunta sa Kalye Anluwage, nakita ni Basilio si Simon na dala ang lampara at sumakay sa karwahe. Napagtanto ni Basilio na doon magaganap ang inaasahang pagsabog. Sa pagdating ni Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago, nakita niyang nagaganap ang engrandeng kasal nina Juanito at Paulita na puno ng magagarang dekorasyon at handa.
lihim siyang nagbantay sa nalalapit na trahedya na dala ng lampara ni Simon na walang kamalay-malay ang mga bisita sa nagbabadyang kapahamakan. Mga mahahalagang tauhan. Basilio, ang pangunahing tauhan sa kabanata na nag-iisip at nagbabantay sa nalalapit na trahedya na dala ng lampara ni Simon. Siya ay puno ng galit at hinanakit sa mga nangyari sa kanyang buhay. Simon, ang may pakana ng plano ng pagpapasabog gamit ang lampara bilang bahagi ng kanyang paghihiganti. Siya ang nagdala ng lampara sa kasal na magdudulot ng sakuna. Isagani, kaibigan ni Basilio na wala sa kanyang tahanan nang dumating si Basilio. Binanggit lamang, ngunit hindi aktibong lumahok sa aksyon sa kabanata na ito. Don Timoteo Pelaez, ama ni Juanito Pelaez na nagdaos ng marangyang kasalan sa bahay ni Kapitan Tiago. Siya ang nag-asikaso ng ingrandeng handaan at siyang nag-aakalang malaking biyaya ang natanggap niyang lampara mula kay Simon. Paulita Gomez, ang magandang dalagang ikinasal kay Juanito Pelaez. Siya ang dating kasintahan ni Isagani at ang dahilan ng kanyang matinding kalungkutan. Juanito Pelaez, ang lalaking ikakasal kay Paulita Gomez. Siya ang anak ni Don Timoteo Pelaez at siyang nagpakasal sa pinakamayamang dalaga, si Paulita. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa bahay ni Kapitan Tiago na matatagpuan sa kalye Anloague. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Trahedya, isang malungkot o malagim na pangyayari na nagdudulot ng malaking pinsala o kapahamakan. Lampara, isang kagamitang nagbibigay liwanag, karaniwang gamit sa pag-iilaw sa loob ng bahay. Kutsero, isang taong nagmamaneho ng karwahe o kalesa. Aranya, isang uri ng ilawan na nakasabit sa kisame, karaniwang yari sa kristal at may maraming kandila o bombilya. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang paghihiganti at galit ay nagdudulot ng kapahamakan hindi lamang sa kalaban kundi pati na rin sa mga inosenteng tao. Ang mga desisyon na batay sa puot ay maaaring magdala ng mas malalang resulta kaysa sa inaasahan. Ang kayamanan at kapangyarihan ay walang kabuluhan kung nakakamit sa masamang paraan. Ang kasiyahan at pagdiriwang na dulot ng yaman ay maaaring magkaroon ng nakatagong kapahamakan, lalo na kung ito'y bunga ng pandaraya o kasamaan. Ang pagkakaroon ng malasakit at pagpapahalaga sa kapakanan ng iba ay mahalaga. Ang pag-iisip muna sa kapakanan ng kapwa, tulad ng pag-aalala ni Basilio kay Isagani, ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaibigan at moralidad sa harap ng mga malalaking pagsubok. At dyan, nagtatapos ang ika-34 na kabanata ng El Filibusterismo, ang kasal. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.